last, you Londoners. Ahoy, mateys! I be James Andrews, raider of areas here and thereabouts. Shiver me timbers, the she blows. Over yonder be the Verde Island Passage. Heave-a-ho! Sama kayo sa biyahe ko! Ngayong gabi, explore natin ang Verde Island Passage. Ito ang body of water na naghihiwalay sa isla ng Mindoro at Luzon. Ito rin ang isa sa sinasabing busiest sea lanes sa Pilipinas dahil ito ang pangunahing daanan ng mga barkong bumabiyahe mula Maynila papuntang Visayas at Mindanao. But we're not going to the Verde Island Passage for the ships. No, no, no! Alright mga biyero, mula Batangas Port, we took a boat, just 1 hour boat, tapos nandito na tayo ngayon sa Sabang, Puerto Galera. Now, hindi final destination natin ang Sabang, Puerto Galera. Ito lang yung magiging gateway sa pupuntahan natin, which is the center of the center of the center of marine biodiversity. Proof, you know. Ang Sabang Beach ay matatagpuan sa hilagang parte ng Mindoro. 11 kilometro pa ang layo nito mula sa Party Central ng Puerto Galera, ang White Beach. Alam niyo dito sa Sabang, it's my first time here by the way. This is like a row of scuba diving resorts and shops as well. Actually, this episode is just purely scuba diving. At nandito tayo ngayon sa Sabang kung saan the gateway to the center of the center of the center of marine biodiversity. To my left, you can see Batangas. Huh? Alam naman natin, Anilao is a top destination, a scuba diving destination, not just here in the Philippines, but also around the world. No? And then dun sa kabila naman is Isla Verde. And right between, yan yung tinatawag nilang Verde Island Passage. Okay? And it's very famous pagdating rin sa mga scuba divers dahil marami daw makikita dyan. Karamihan daw ng mga turistang bumibisita sa Sabang Beach ay foreigners. At ang dahilan ng kanilang pagbisita, syempre, ang mga nagagandahang ditong dive spots. Meron daw mahigit 30 dive sites na pwedeng mapuntahan mula sa Sabang Beach. May kanya-kanyang panghalina ang bawat dive spot na to, pero isa ang sigurado. Hitik na hitik ang mga ito sa iba't ibang marine life. Ang una nating dive site ay malapit sa Sabang Beach mismo, ang Sabang Wreck. Ang mga nakikita nyo to ay artificial reefs na gawa sa semento. Inulubog ito ng mga resort owner para simula ang pamahayan ng mga isda sa tabi mismo ng Sabang Beach. Ilang luma at sirang bangka rin ang pinalubog dito para magsilbing artificial reefs. Tatlong wreck ang pwedeng makita sa dive site na to na may maximum depth na 20 meters.
Dito, maaring makakita ng iba't ibang klase ng isda tulad ng stonefish, moray eel at iba pa. First dive. It was a 40-ish minute dive. And it's just like a few meters from the shore, from the scuba diving sites. But actually marami rin kaming nakitang marine life. We saw, I think, moray eels. We saw like a lionfish. We saw this, hindi ko alam kung anong tawag sa kanya, pero snake eel. Snake eel. Nakakita kami ng parang kala mo nagka-camouflage siya dun sa mismo seafloor. Di parang stonefish yun, sir, eh. Parang siyang flat, eh. So, meron kami rin nakita yung mga malalaking isda na just, parang kala mo wala lang. Marami sila. Akala mo nasa loob ka ng aquarium. Sinasabing ang White Beach ng Puerto Galera, Oriental Mindoro, ay pambarkada o pampamilya. Para sa parehong naghahanap ng relaxation at party atmosphere. Ang Sabang naman daw ay para sa adventurers at environmentalists na nais makapag-isa sa ganda ng kalikasan sa ilalim ng tubig. Sa isang maghapon ay makakatatlo o 4 kayong dive dahil halos dikit-dikit ang dive site sa paligid ng Sabang Beach. Safety first, biheros! Siguraduhin lamang na hindi kayo sasakay ng eroplano within 24 hours matapos ang inyong dive dahil delikado to. Isa ito sa mahalagang lessons kapag nag-aral kayo mag-scuba diving. Marami-rami na rin ang dive resort sa Sabang Beach at kadalasan sa mga to ay may sariling restaurant na may kani-kanilang specialty. Tulad ng tinuluyan naming resort. Kung nag-dive ka ng 3 beses worth 40 minutes each, kahit anong ilalapag sa harapan mo, masarap. Unahin na muna natin sa kanilang chicken tikka masala. Apparently, it's not just Indian cuisine. It's like a fusion British Indian cuisine. Medyo warm. No! May gata! Hangout to ng maraming foreigners, scuba divers. Definitely not just local scuba divers, pero parang majority foreign. So, you know it's really a top destination. When it comes to scuba diving, at the same time, I guess when it comes to food. Chicken, tikka masala, panalo. Oo. Kumusta yan? Ba't ikaw lang ba yung nag-dive? Dada ka lang ng dada eh. Gutom na din ako. Anyway, ito yung kanilang roast beef. Mga biyaros. Yeah, pwede rin. Sarap din yung akin. Minsan ganda ako sa bahay, kaya nakakausap yung sarili. Oh, wait, stop muna kita. Okay? Dahil ito naman yung susubukan ko. Ito yung bestseller na salad daw nila. Presentation-wise, parang hamburger. But, mga bihero, subukan natin. Kung kanina ay pinasok natin ng isang wreck, isang butas sa gitna ng bato naman ang papasukin natin sa ating second dive.
tinatawag nilang hole in the wall. Mararating ito 15 minuto mula sa Sabang Beach. Para sa akin, mas maganda ang buhay sa ilalim ng parting ito ng Sabang kaysa kanina sa wreck. Siguro ay dahil may kalayuan ito sa mismong beachfront at talagang divers lamang ang napapadpad dito. Lahat yata sinipot dahil medyo malamig yung tubig sa dive number 2! I guess, after 1 minute lang, pagbagsak namin, ramdam na namin yung lamig. Dive number 2, I enjoyed more than dive number 1 because of kung ano nakita namin. Yung corals kasi, medyo ganyan kasi yung terrain. Slope. Nakakita kami ng sea snake. Nakakita kami ng, kala mo clam. Pero yung lumapit ako, hindi lang siya clam. Meron siyang ngipin. Para akong nanood ng Little Shop of Horrors. Remember that? Diba? Little Shop of Horrors, diba? Yeah. What else? And then, si Ray may hinabol na malaking pufferfish yata. Pufferfish ba yun? Basta malaki. Pufferfish na malaki. At the end of the hole, you see the light. And we pierce through the hole. Talaga usually. Yun, marami kaming nakita na hindi namin nakikita usually. That's always a good thing. On to dive number 3! Siyempre, hindi lang dive spots ang meron this side of Puerto Galera. Isang dalampasigan ang madalas ding dinarayo ng mga turista at divers na nagpapahinga. Ito ang tinatawag na Long Beach. So, tinawag na itong Long Beach. Mahaba ba yung beach? Absolutely not. Kita ko na yung dulo. From here, dulo to dulo. Kitang-kita talaga. Pwede kong takbuhin. Siguro abutin ng 25 seconds. Ba't nila tinawag Long Beach? Hey, hindi ko alam. Turista ako. Hindi ko alam. Hindi rin ako si Kuya Kim. Pero ang alam ko na walang resort dito. Kaya yung mga turista, magdadak, makain, minom, chill, sunbathing, relax. At, ay, gets ko naman eh. Dahil dun sa Sabang, kung saan tayo nanggaling, tayong mga resorts, medyo maingay. Masaya din. Pero may mga ibang turista, hanap nila yung peace and quiet. At feeling ko mahanap nila yan dito sa Long Beach. Kaya Long Beach? Baka naman Ilong Beach. Baka yung beach shaped as a nose. Ilong Beach. Sa dulo ng Long Beach, may isang nakatagong kuweba na nakaukit sa mga bato. Basta may kuweba, pasukin natin. Ay, ano ba yan? Yan yung totoong leader. Kapag sugod, siya yung una sa sabak. Ganyan ang aming producer. Ngayon, hindi namin alam kung buhay pa siya. Nalunod, hindi namin alam, hindi siya sumigaw. Pero ang importante, nakakuha siya ng footage. Yun yung pinaka-importante. Sana lang, naiwanan niya yung camera somewhere para mahanap namin. At siya, ayun, buhay pa! Buhay pa! Lalan, kumusta ka? Walang kuweba. Ang meron lang
ay ang aming producer na may hawak na camera at mabigat na valuable buko na 75 pesos. Ito lang kuya. So ito po yung aming underwater cave na pinagmamalaki po ng Puerto Galera. So pwede po siyang pumasok sa loob. So may ladder po siya na papunta sa ilalim. So Pwedeng lumangoy yung mga tao. opo, pwede po siya mag-swimming, pwede po yung mag-picture taking. Meron din po siyang exit point na papunta po dun sa Hantan Beach. So Pwede ka rin pumasok doon. pwede rin po siya mag-start doon, papunta naman sa cave. So yung iba po, umakyat na sila dito pag kung ayaw na nila mag-swimming sa loob. So dito po sila mag-exit. At sa loob nito, may lagusan papalabas naman ng dagat. Mag-ingat lamang mga biyahero dahil matatalas sa mga bato at baka maipit kayo sa ilalim ng mga to sa inyong pagsisid. Ano? Sama kayo sa biyahe ko? Hindi drone. Hindi drone. Kapos. Ano? Sama kayo sa biyahe ko? Sa ganda ng paligid at dive spots na malapit sa Verde Island Passage, binabalik-balikan ito ng iba't ibang biyahero. Tulad ng nakilala naming mga diver mula sa France at Belgium, sinaluhan nila kami sa masarap na kainan at kwentuhan sa isa sa best-selling restaurants ng Sabang. This is not your first time here. No. Definitely not. Yeah. This is your The second, third third time. for me, yeah. And for me, the fourth time. In Sabang, this is my first time. Okay. And I feel that you guys are more experienced than I am in terms of the feel and the culture of the place and the diving sites because you've been here lots of times and how many days? Yes. So I'm sure you already know the type of food that you order. Yes, more. Yeah? But still, there are things which we never tried. You never tried. Yeah, Okay, yeah, let's start yeah. with the things that you tried already here in Tamarind Restaurant. we enjoy some Okay. nice food or nice fishes too, fresh fish. I'd like to start with carpaccio. Carpaccio, carpaccio, Very nice. definitely. For the people who don't know about carpaccio, carpaccio is raw beef, am I correct? Yes, Yeah, that's- definitely. That's olive oil, mainly wrap, and you have oil some on some, capers and some capper, onions on there. yeah. Let's go for it. But it has a good quality of ingredients. Really? That's what we find in here. It's real good beef. So how is this? It's Is it at quite- par? Nice. No, it's quite Yeah, good. It's, it's okay. a good definitely one. European standards of Yeah, yeah, carpaccio. yeah. This is too spicy. Too spicy for you. So not not for me, but it's spicy anyway. I feel like we're in a cooking show, really. I All Filipinos eat quite spicy. spicy. Yeah. Yeah. This is a kind of beef, yes, but it comes from a buffalo. You guys have buffalo meat. I never tried it before. I will Chef just cook. serve you like this. How Filipinos do it. And then I will ask for your plate. Yep. There you go. It's quite nice, that one. Thank you. Yep. Very beefy. Yeah, definitely. Beefy as well. When you compare Puerto Galera in terms of diving Yes. to the diving sites that you've been to, besides the macro, what makes it special? It's quiet. Here in Sabang, it's quiet. It's really quiet. There's no car, nothing, no disco. So we also check the gravel area around here. For low air, signal is this, okay?
Bukod sa pagkain ng hapunan, may iba pang pwedeng gawin sa gabi sa paligid ng Sabang Beach. Night dive! Pero warning lang biyeros, huwag unahin ng heavy dinner kung nais niyong sumisid sa gabi. Isang kakaibang experience rin ng scuba diving sa gabi. Para kang nasa ibang planeta eh. Bawat tapatan ng ilaw ng iyong flashlight, parang may naghihintay sa iyong alien, or is it just my wild imagination? Talagang ibang creatures ang makikita sa night dive dahil dito naglalabasan ang nocturnal sea creatures o yung lumalabas lamang sa gabi. Minsan naman ay makakakita ka ng mga isdang natutulog o nagpapahinga. Ang Verde Island Passage ay matatagpuan sa pagitan ng isla ng Mindoro at Luzon. Sa kabuuan, meron itong humigit kumulang 1.14 million hectares at dumaraan sa mga probinsya ng Mindoro, Batangas, Romblon at Marinduque. Sinasabing dito matatagpuan ang largest concentration ng shorefish o yung mga isdang nabubuhay sa hindi gaanong malalim na parte ng karagatan. Sinasabing center of marine biodiversity sa buong mundo ang Verde Island Passage. Dito rin matatagpuan ang Isla Verde. Mula Sabang Beach ay halos 1 oras ang biyahe papuntang Isla Verde. Dito matatagpuan ang ating ika-4 na dive spot, ang masasabing tunay na parte ng Verde Island Passage, ang drop-off. Tinawag na drop-off ang dive site na to dahil para itong isang matarik na bundok na nakalubog sa tubig. Sa gilid ng underwater mountain na to kayo magda-dive. Tila isang walang katapusang bangin ang nasa ilalim nyo. Buhay na buhay at malinaw na malinaw ang tubig sa parting ito ng Verde Island Passage. Ramdam din ang lakas ng current sa ilalim ng tubig. Talagang kakaibang experience to para sa amin. Kakatapos na namin ng first dive, day 2. This is a total of our, fourth dive na in 2 days. First time kami nag-dive dito sa Verde Island Passage. And it's beautiful. Visibility was fantastic. Yung mga bago namin nakita ay nakita namin mga yellow snapper. Actually, isa lang naman.
Nakakita ko, alam mo, practically kami nakakita ng stonefish, pero yung stonefish kasi kuminsan, di ba? I mean, nagka-camouflage siya. So hindi mo alam kung stonefish ba to? Buti na lang tinuro ni Kuya. Different color. Of course, blended in, no? Sa mga corals beside it. I think it was like orange. Sure, orange and blue. Parang ganyan. What else? So sea snake. Yun na yung pinakamahaba yata during the trip. What else? We saw Lily Branch. Yan, yung mga ganyan. Dami namin nakitang ganun. If you're a macro photographer, underwater photographer, sobrang fiesta ka. As in, buhay na buhay yung kulay. Dahil nga, ang ganda ng visibility. Yun na yun. Lahat sila aliens. But yun naman yung okay dun eh. Kasi basta pag bago kang nakikita, yun yung panalo. At yun yung mga nakita namin dito sa Verde Island Passage. Worth the trip. Kadalasan daw na ganito ang ruta ng mga biherong diver na bumibisita sa Verde Island Passage. Gawing jump-off point ang Sabang Beach, mag-dive sa Isla Verde, tapos bumalik sa Sabang. Ito ay dahil wala pang dive resort na matatagpuan sa Isla Verde. Pero kung gugustuhin naman, ay pwede ring mamalagi dito. May ilang munting resort kung saan welcome ang mga bihero. Ito, nagre-revolve ang buhay natin dito sa Island Life. Island Life ng Isla Verde. At let's go back to basics. Pag Island Life, you get local food. At yung local food na yan ay nasa harapan natin. Katulad ng iba't ibang klaseng isda. May maliit na lapu-lapu, may mga hindi ko rin alam kung anong klase o ang pangalan ng mga isda niyan, at may inihaw na baboy, meron din mga ibang klaseng isda niyan, titirahin din natin yan. Pugita! Ilang beses na rin tayo nakakain ng pugita, pero iba pag bagong huli, bagong luto, at bagong pagkain to. Ito ay katulad ng sinabi ko, aliens of the sea. That a variety of shellfishes or a variety of clams na susubukan natin mamaya. Ito ay tinatawag nilang pamaypay. Mukhang masarap yan. Ito ay tinatawag na kabutlog. Pag nakalimutan mo yung pangalan, isipin mo, kamot itlog. Kabutlog. So ngayon, naalala ko na. Kabutlog. Ayun, parang. Ito yung dinidisplay doon sa desk pagpasok mo ng bahay. Hello. Television. Ito. This one? This is... Trumpet. Ano ba ito? Ang dami talaga mga pagkain na hindi natin alam. Samong, paano ko ba ma-explain? Para siyang ulo ng green mushroom na kinakain ni Super Mario Brothers. Ganon. Mamaya. Pero as I was saying, may mga ibang pagkain na hindi natin alam. Exist. Katulad ng ipis of the sea. At ang ipis of the sea ay tawag ay ipas. Bawal na talaga yan si SLEX dahil RFID na. Anyway, kung paano kinakain to, papakita ko sa inyo mamaya. 3 lang muna dahil hindi ako ganun ka-adventurous. Okay? Yung tutulugan natin ay sobrang simple. Walang electricity kasi dito sa isla. Pero may generator na ina-activate nila from 6 p.m. to 9 p.m. But hey, when your view is this beautiful,
You don't need electricity. That's why people depend on, yes, battery-operated lamps, flashlights. Pero okay lang dahil 6 p.m. to 9 p.m. may generator naman. Talagang 9 p.m. lang. Tapos nun, konting inom-inom na, tulog. Gising ng aga, yan. Yan yung makikita mo. Yan yung makikita mo. Siyempre, katulad ng pinakita namin sa inyo, yan lang mismo ang Verde Island Passage. Kung saan wild ang marine biodiversity. As you can see, towards north, that's Mindoro. Saan tayo galing? Batangas, sa likod nito. Ito ay shade. Dito kakain ang pugita ng mga pagkain na pamilyar sa akin, ng mga pagkain na hindi nakakatakot. Pero okay, dahil sulitin ang bawat bahay, sabi nga nila, ano bang klase to? Ano bang klase ng galing planeta? Okay, anyway, ito yung ipas. Ang bilis pala. Ipas ay kinakain lang. Galing yan sa kinukuha nila sa buhangin. At kinakain lang ng parang ganito. Malutong. Get ko na. Lasa siyang crab na maliit. Alimasag. Na pagkakainin mo buo, ganun. Interesting. Back to pugita. Hindi ganun kalaki ang Isla Verde. Kung may kalahating araw ka, halos may ikot mo ang kabuuan ng isla. Maliliit at halos pantaw lamang ang mga kalsada sa isla. Saktong-sakto para sa mga single na motor o habal-habal. Tag-init na naman. At ano pa nga ba ang pinakahihintay natin tuwing summer? You guessed it right, biyaheros! Bantay Biyahe 2017 na! Dahil malakas kayo sa amin, walang patid ang paghahatid namin ng serbisyong totoo noong Semana Santa. Para makasiguro ang ligtas na paglalakbay papunta at pauwi ng probinsya, nag-ready ng standby ambulance at libreng blood pressure check-up ang Philippine Red Cross. Hindi naman maitago ang kasiyahan ng ating mga biyaheros na nakatanggap ng iba't ibang biyahe ni Jigo merchandise tulad ng payong, shades, at tumbler. Bukod dyan, namigay din tayo ng sandamakmak na gift certificates, notebooks and pens, caps and visors, backpacks, shake, palamig package. Ayos! Siyempre, hindi magiging matagumpay ang Bantay Biyahe Summer 2017 kung hindi dahil sa ating sponsors. EO Executive Optical, Department of Health, Achieve! Selecta Sapin-Sapin, Buko Pie con Leche, and Choco Chip Cookie Dough, Nescafe Mocha, at Shell V Power Nitro Plus na nagpalaro pa ng Road Safe and Weed to Go Challenge. Salamat sa biyahe ni Drew! Salamat sa biyahe ni Drew! Salamat biyahe ni Drew! Umulan man o umaraw,
Asahan niyong hindi kami titigil sa paghahatid ng serbisyong totoo. Hanggang sa susunod na Bantay Biyahe, kita-kits biyaheros! Ano, sama ka sa biyahe ko? Bukod sa Sabang Beach via Batangas City Pier Route, pwede rin naman dumiretso sa Isla Verde via Batangas City na dadaan sa Barangay Ilihan. Pero bago ka pa makarating doon, isang perfect stopover ang madadaanan mo. Ang isa sa pinakalumang resto sa Batangas City, ang Lutong Bahay sa Sawali. Orderin ang kanilang bestsellers tulad ng kalderetang kambing, crispy ulo ng baboy, at ginataang igat. Ano ang sikreto ng masarap na kalderetang Batangas? Simple lang sa pagluluto ng kaldereta, dapat marami lang sibuyas. Yan, yun lang ang sikreto doon. Sinabi ko na. Tatawid naman kayo ng mahigit kalahating oras para marating ang Isla Verde. Ang Isla Verde po ay isang magandang tanawin at magandang pasyalan. Dito po ang mga tao ay nagagawa ng banig, nagtsatsampoy. Mababait din naman po ang mga tao dito. Simple po ang pamumuhay dito at kung hanggat kaya po ng katawan, kahit po babae, nagtatrabaho po. Kami po ay maasikaso po sa mga bisita dahil ang gusto po namin, hangad po namin madiscover po ang isla sa kabuhayan at kagandahan po nito. So, tinanong ko kung maraming sampalok dito dahil feature namin maraming delicacies na gawa sa sampalok. Nalaman ko na pangalan pala ng lugar ay Sitio Sampalukan. Wala lang. Just good information. Anyway, edi yun lang yung jump off point natin. Tikman na rin natin to. Ito ay tinatawag nilang champoy. Maraming puno ng sampalok sa Isla Verde. Iniipon ng mga taga rito ang mga bunga, tinatanggalan ng buto, at saka ibinababad sa tubig para matanggal ang asim. Pagkatapos, sinasala ito at saka niluluto kasama ng pula at puting asukal. Kapag lumapot na ay binibilog ito para maging maliliit na bola at nagiging champoy. Sarap na ito eh. Ito yung nakaka-addict na hindi ka papatayin. Sakto siya, hindi siya masyadong matamis. It's mas on the sour side, pero may tamis nga dahil galing sa asukal. Pati texture niya, very chewy at wala ng buto. Ang bida dito ay pakaskas. Bakit? Hindi ko pa alam. Pero alam ko, for a fact, na galing yan dito. Ito ay hinugasan niya. Ito ay tuba na nanggaling sa buli plant. Ang pakaskas ay isang tradisyonal na panghimagas sa Batangas. At dito sa Isla Verde lamang ito ginagawa at dinadala sa iba't ibang bayan ng Batangas. Simple pero may katagalan ng paggawa ng pakaskas. Pinakukulaan lamang ang tuba mula sa buli hanggang ito ay lumapot at tumigas. Saka ito inilalagay sa mga lalagyang gawarin sa dahon ng buli. Tingnan mo muna. Now, hindi ko rin alam kung paano siya kainin. Pinapahirapan lang nila yung host nila. Tudulugin kita. Hindi.
ko siya maintindihan dahil para siyang, alam mo yung hardened brown sugar. Pero alam mong may halo? Para siyang meringue. May panghimaga siya. Hardened or crystallized brown sugar, pero may something. Hindi ko alam kung nagagaling yung lasa na yun sa tuba. Back to you, Champoy! It's an entire underwater kingdom, existing just under our noses. Ang Verde Island Passage ay isang kayamanang hindi alam ng karamihan. Kung alam man, ay hindi natin masyadong binibigyang halaga dahil alam nating nandyan lang naman eh. Taken for granted kumbaga. Sana ay huwag dumating ang panahon na tuluyang ang mga dayuhan na lamang ang nagbibigay ng halaga sa ganda at natatanging buhay sa ilalim at paligid ng Verde Island Passage.